Pasko ang panahon ng pagtitipon-tipon ng pamilya, magkakaibigan at mahal natin sa buhay. At sa panahong ito, tumataas ang konsumo natin sa pagkain dahil sa mga salo-salo. Patunay dito ang pagdami ng mga namimili ng pagkain tuwing sasapit ang Pasko. Pag Christmas season, nagdodoble yung customer namin na namimili. Regular namin is 1,500, so nagiging 3,000 pag Christmas. Sa mga meat shop, mataas ang demand sa karne, lalo na kung magpapasko. Christmas season, more than 100, including deliveries. Pag hindi Christmas season, hanggang 50 lang. Ayon sa Dietary Survey ng Food and Nutrition Research Institute noong 2008, sa ordinaryong araw, 60 grams ng baboy ang nakukonsumo ng isang Pinoy sa isang araw. Samantalang tuwing Pasko, 119 grams o halos 1/4 kilo ng baboy ang nakukonsumo ng bawat Pilipino sa isang araw lang. Kung gagawin itong konsumo ng buong bansa, aabot sa mahigit 10 milyong kilo ng baboy ang nakukonsumo kada araw. Pero bago pa ito maging karne, marami munang pinagdadaan ng proseso ang baboy, kaya mataas ang carbon footprint ito. Lahat ng ginagawa natin ay may impact sa kapaligiran. Ang tawag dyan, carbon footprint. Ang pagkain, may carbon footprint. Tignan natin kung ano ang pinagdadaanan ng ating mga pagkain bago ito maging bigas, itlog, at baboy. Ang carbon footprint ay ang dami ng carbon na binubuga ng bawat activity, katulad ng paglikha ng pagkain o paglalakad. Ang bawat activity ay may katumbas na carbon emissions. Ang listahang ito ay nagpapakita ng carbon footprint ng ating mga pagkain. Halimbawa, ang karne ng baboy ang nasa ika-4 sa listahan ng maraming pinagdadaanan bago ito maging karne. Para makaproduce ka ng pork, kailangan mo ng magtayo ng isang babuyan, mag-alaga ng mga baboy. Siyempre, papaliguan mo, may kailangang tubig, papakainin mo. Kada 1 kilong karne ng baboy ay kumukonsumo ng halos 6,000 litro ng tubig bago pa ito maihain sa hapag. Pero ano nga ba ang most consumed food o yung pinakamalaking kinukonsumo ng mga Pinoy? A. Bread o tinapay. B. Coffee or kape. C. Rice o kanin. Ang tamang sagot? C. Kanin. Ayon sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, ang rice ang pangunahing kinukonsumo ng mga Pilipino. Ang sumunod ay asukal, mantika, pang-4 lang ang kape at pang-5 ang dinapay. Ayon sa pag-aaral, mahigit 1/4 kilo ng kanin ang kinakain ng Pinoy kada araw. Kaya ito ang una sa listahan.